Hello guys! Tuturo ko sa inyo kung saan ako nagawa ng pang thumbnails. Kung kayo ay merong PixArt or wala kayong PixArt, mag-download kayo ng PixArt. Ngayon, dun kayo mag-edit ng thumbnails. Kailangan patay. Kailangan naka-off ang inyong data or wifi para hindi na ninyo ilalagay ng inyong Facebook or Google account. Yes, let's start! So, puntahan na natin ang PixArt. Then, yan, ang piliin mong, yon edit photo. Then, background. Huwag ka masyado sa mga colored na background kasi hindi nagsisave or pinalalagin ka kapag masyado mong gagamitin ng mga colored na background. So, ako ang lagi kong pinipili ay black na background laang. And then, ika-crop mo yung background na yon sa 16 by 9 kasi yun ang size po ng YouTube. And then, puntahan mo lang yon, mamimili ka na ng mga picture na gusto mong ilagay. Diba, pinindot natin yung edit plus. And then, ganyan lang. Yan ay naka 16 by 9 na. And then, yung picture na ilalagay mo, ika-crop mo din yon ng 16 para iikot lang siya sa size dun sa background mo. Yan. Try natin gumawa ng background or talagang kailangan ko tong background na to. Makikita nyo to mamaya pag pinost ko na. Then, yung isang picture, lahat ng picture na ilalagay mo, pwede mo naman yun i-crop lahat. Para makuha mo yung anggulo na gusto mo talaga. Yan. Kailangan ko talaga itong background na to guys. Kaya, ginawan ko na lang din siya ng tutorial para makagawa din kayo ng thumbnails nyo. Kasi kailangan din yun kay YouTube. Lalo na kapag i-review na kayo. Kailangan yung lagyan ng mga thumbnails yung inyong mga video. Then, pwede ka rin mag-add ng message. Yan. Ganyan lang. And then, pwede mo rin siyang i-zoom, gaano kalaki ang gusto mo. Pwede ka rin mamili ng color kung anong gusto mo. And then, tapos yung yung size ng pagkakasulat kung paanong gusto mo. And then, wait lang, tapusin lang muna natin tong pagpwesto niya kung saan ba dapat siya nakapwesto, kung saan mo siya gusto. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Oh, yan. Pwede ka mamili dyan kung anong sulat ang pagkakagusto mo. Mas maganda pumili ka yung mas nababasa nila agad. Yan. So, ito yung napili ko kasi mga mapapayat yung pagkasulat niya. And then, klaro. Okay. Tapos, yan ang lalabas. Done. Pero kapag naka-on yung data mo, yung wifi mo, ang nakalagay dyan, login or yung ganun. Check na natin kung nandun na pagka-save natin. Oh, yun na guys. Okay, naka-save na. Pa-like and subscribe naman po guys at paiwan ng comment kung iyong nagustuhan ng aking tutorial. Thank you for watching. Bye-bye.